Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yung speech ni Duterte, yung mga pananalita daw ni Duterte, pinakita kasi ng prosecution yung mga salita ni Duterte, yung kill, patayin yan, ano? Kung hindi nanlalaban, taniman niya ng bala para pataniman niya ng ebidensya para manlaban. Yung mga ganon. Ang sabi ni Kaufman, hyperbole lang naman yun. Hyperbole. Kumbaga, exaggerated. Ano yun figure of speech ang ibig sabihin nun. Huwag mong i-take siya literal. Hyperbole nga. Ano yan kumbaga, masyado nyo namang liniliteral. Hindi naman ganun ang ibig sabihin daw ni Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Style lang talaga daw yun ni Duterte. Ganun lang siya magsalita. Mga kabunyog, kayo ang magsabi. Si Duterte ba pag nagsasalita ng patayin nyo yan, hindi niya talaga intention yun? Sige nga. Sa atin na mga nasa Pilipinas, pag sinasabi ng Duterte, yung mga kriminal, ayaw ko na hinuhuli pa ninyo yan ng buhay. Patayin nyo na yan. Kung ayaw manlaban, taniman nyo para manlaban. Yun ba ay joke lang ni Duterte? Hindi. Ano ang patunay na hindi joke lang yon? Bawat sabi niya ng ganon, maraming namamatay. Pag nagsabi siya ng ganon, yun talaga yung nangyayari. Patayin nyo, hayaan nyo, taniman nyo ng bala. Intention niya talaga yun. Ang sinasabi kasi ni Kaufman, ang depensa ni Kaufman, walang criminal intent sa mga sinasabi na yon ni Duterte. Lahat yon ay exaggeration. Hindi yun literal. Ikaw, Kaufman, wala ka sa Pilipinas. Hindi mo alam. Ang salita ni Duterte, sinusunod yan ng mga ng death squads niya, ng PNP. Yung sinasabi na yan ni Duterte, hindi yan tinitake na parang joke lang. Hindi. Literal talaga yan. Ginagawa yan ng mga binuo niyang death squads at ng PNP. Kaya nga impunity na ang nangyari. Kumbaga yung pagpatay talagang massacre na ng mga mahihirap. Wala nang kinakatkutan ang mga pulis. Pinapalabas na lang nila nanlaban. Kasi yun ang sinabi ni Duterte. Palabasin yung nanlaban. Akong bahala sa inyo, huwag kayong matakot. Ngayon, yung bang mga ganong sinabi ni Duterte ay hindi mo iti-take literal? Ganun talaga. Tinitake talaga siya literal ng mga tagasunod niya. Kaya medyo nga naiyak yung isang mother ng dalawang biktima, anak niya pareho napatay sa drug war ni Duterte. Nandun sa dahig kasama nila Attorney Chrissy Conte. Anong sabi niya? Naiiyak kami. Naiiyak daw siya sa sinasabi ni Kaufman na hindi naman totoo yung mga pagpatay na nangyari. Kung mayroon man daw mga pagpatay, isolated case yun, hindi yun dahil sa mga sinabi ni Duterte. Hindi yun order ni Duterte. Sus, mga kabunyog, mga kababayan. Tayo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Bakit ngayon dinideny nyo yan? Akala ko ba sabi ni Duterte, papanindigan niya yan? Akala ko ba sabi ni Bato, sige, kasuhan nyo kami. Papanindigan namin. Walang mali sa ginawa namin. Ginawa namin yan para sa bayan. Bakit ngayon, hindi niya nila hinaharap yan? Si Duterte nagtatago na. Ayaw nang humarap, ayaw nang magpakita. Kung ano-anong palusot. Unfit daw siya to stand trial. Si Bato nagtatago. Kaya nga masama ang loob ng mga biktima kahapon. Kahit man lang makita nila si Duterte harap-harapan, hindi. Pinagbigyan kasi ng ICC. Mabait din ang ICC. Due process. Sige, pagbigyan natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam ng ang mamamayang Pilipino, alam na kapag nagsalita si Duterte, yun ay totoo, seryoso siya doon. Pag sinabi niyang papatayin ko kayo, totoo yun.
Si Kaufman, pilit niyang dinidepensa na hindi naman daw literal yun. Kung may nangyari man daw na mga pagpatay dahil doon, isolated case yun. Walang relasyon sa sinabi ni Duterte. Ha? O sige nga, ang mga DDS na nanonood dito, ha? Akala ko ba dinidepensa niyo si Duterte na pag sinabi ni Duterteng patay, totoo yan, gagawin niya talaga yan. Di ba ganun yung depensa? Bakit dinideny ni Kaufman ngayon? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ay di ba ganun ang argumento ng mga DDS? Totoo yan. Ha? Talagang si Tatay Digong, hindi kayo papatawarin yan. Kung sinabi niyan, gagawin niya yan. O, di ba ganun ang inyong depensa? Bakit ngayon nagbago na? Ang depensa na ni Kaufman, hindi naman totoo yun. Yung mga sinasabi na yun ni Duterte, hindi daw yun literal. Ay di ba kayong mga DDS, literal yung tinitake yun? Proud kayo doon. Di ba? Proud kayo doon. At sa tingin niyo tama lang yun. O bakit ngayon? Dinideny na. Ha? Iba na ngayon ang narrative ni Kaufman. Ang sinasabi na ngayon ni Kaufman ay hindi naman totoo yun na order niya yun. Ano niya lang yun. Ganun lang talaga siya magsalita. Style niya raw yun ang pagsasalita. Hyperbole. Exaggerated. Ganun daw. Hindi daw dapat tinitake literally. Okay. Kung hyperbole pala yan at hindi naman literal, bakit sa bawat pagsabi niya ni Duterte, ang daming namamatay? Oh, ibig sabihin, hindi yan hyperbole sa mga tao ni Duterte na nagsasagawa ng mga pagpatay. Talagang literal 'yun. Pag sinabing patay, patay. Pag sinabing taniman ng bala ay taniman ng pilitin yung manlaban. Totoo 'yun. Alam natin yan sa Pilipinas kung ano ang nangyari sa bansa natin. Alam natin yan. Bakit ngayon dinideny nila yan? Dahil alam nilang mali yun. Akala ko ba tama yung pinagagawa nila? O di dapat kung tama yung pinagagawa nila, di dapat ang depensa nila dyan, tama lang yun kasi nilinis talaga ni Duterte ang Pilipinas sa mga kriminal. Ba't hindi yun ang depensa nyo? Ba't hindi yun ang depensa nyo? Bakit binabago nyo? Dahil alam nyo na hindi tama yung ginawa nyo. Di ba? Ha? Oh. Alam nila na hindi tama yung ginawa nila. Kasi kung alam nilang tama ang ginawa nila, o di magdidepensa si Duterte, anong sasabihin ni Kaufman? Yes! Ginawa talaga yan. Kung sa Tagalog ginawa talaga yan ni FPRRD dahil alam niya na para yan sa bayan. Para yan sa kinabukasan ng mga anak. O di ganun. Ganun. Para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ganun. Ba't hindi ganun ang depensa nila? Akala ko ba tama yung ginagawa nyo? Akala ko ba tama yung pinagagawa nyo? Bakit dinideny nyo na ngayon? Pinapalibas nila yung mga nangyaring pagpatay, hindi order ni Duterte. Yung mga nangyaring patayan, hindi order. Isolated case yun. Kung sino man ang gumawa nun, hindi alam. Yung mga sinabi ni Duterte na patayin, manlaban, piliting manlaban, hindi literal daw yun. Hyperbole lang daw yun. Exaggeration. Ganun lang daw talaga siya magsalita. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya itong mga nangyayaring ito, wala. Kung titingnan mo yung argumento ni Kaufman sa kabuuan, wala. Hindi makakatay. Ano na? Unang-una, dinideny na ni Kaufman yung mga nangyari. Dinideny niya. Hindi naman daw si Duterte talaga nag-order ng ganun. Kala ko noon, ang sabi ni Duterte, yes, akong nag-order niya. O anong mali? Papanindigan ko yan. Ginawa ko yan para sa kinabukasan ng mga kabataan. Bakit ngayon hindi na ganun? Kahit ang mga DDS dati ganun. Sabi nila tama lang ang ginawa ni Tatay Digong. Bakit ngayon ang pinapalabas na nila hindi naman ginawa yon ni Tatay Digong nila? Diba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.